Next, from the majority, we have the Honorable Paulo Ortega. Thank you, Madam Chair. Quick manifestation lang, Madam Chair. Medyo nagpipigil ako kanina parang nalulungkot nga ako actually. Dahil nga, una, we were talking about tradition and pangalawa po na parang siguro karamihan po kasi nang nandito sa kwarto na to ay baguhan po, neophyte. Na-inspire po ako sa idol ko, si Kong Jinky. Nung nilabas niya na yung red notebook niya at sinabi niya na ang mandato naman po natin nanggagaling po sa kapangyarihan natin galing po sa Constitution. Siyempre tayo po ay we believe in tradition, naniniwala naman po tayo doon. Saka speaking of tradition, siguro po hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. 1907, meron na pong Ortega sa Kongreso. So, tradition po. Parang tradition nga po talaga yun. Siyempre, nagtatanong din naman po ako, ano bang mga tradition dito sa Kongreso? Tatanong po ako sa aking mga lolo, uncle, saka tatay. Ang nasabi lang naman po nila sa akin, ang pinaka-importante na tradition dyan at i-uphold natin is yung respect begets respect and courtesy begets courtesy. So, kung ano po ang ating tinatanggap, siguro dapat po yun ang ating ibabalik. Pero marami pong bata, marami pong baguhan dito. As non-traditionalist siguro, we still afforded the utmost and yung pasensya po at pag-iintindi at saka yung courtesy, na ibigay po natin yun. Hindi po maki-question ng committee na to na hindi po naibigay yung courtesy na yan. Yun lang po. I just wanted to get that out of my chest, Ma'am Chair. Pwede po yung slides na. And Comsec, Segway. please put up the slides. Yeah, there you go. Ayan po, ma'am, yung pinapakita ko po ng mga litrato kanina for the satellite offices. Na-alarm po ako kanina kasi nung sinabi po ni Kong Franz Pumarin yung figures for the Office of the Vice President po before sa New Manila, Quezon City, that's about 300,000 po yung rental nila. So, I do not have the exact numbers kung magkano po ang rental po ng per satellite office na to. Can we address COA po kung magkano po kaya? Like, ito pong nandito ngayon. COA? Madam Chair, as I have said earlier, the details or the breakdown of the rentals per satellite office is wala po kaming documents as of now. So, nasa office pa po yung mga documents. But then we can Although I provide. believe that the number you provided earlier was 53-something million for 12 offices. Sa lahat na po yun. For all rental 12 expenses po. offices. Parang ganon. So kung i-average mo yon, 53M divided by 12, more or less, I guess yun ang hinihingi ni Kong Ortega. Average lang naman. Madam Chair, as I've mentioned din po, hindi lang po siya for rental of office spaces kasi based on the report, it pertains also to other rentals of equipment, multi-copier, and then office storage spaces. So hindi lang po office spaces yung 53 million. And yun nga, for the proposal, parang 80 plus million po yata yung next na proposal for rent and lease. Di ba po, sir? Parang 80? For the proposal po, we don't have the exact amount po. Hindi pa yun dito. Anyway, Madam Chair, baka pwede po tayong humingi ng data nun kasi pag siyempre titignan po yung satellite offices for that amount and yung comparative nga po na Office of the Vice President nung time po ni VP Lenny, parang medyo mataas po yata yung renta. Kung wala po silang copy, ma'am, baka pwede pong mag-submit sila sa komite para po pwede nating ikumpara. Siyempre, makikita mo naman yan sa fair market value ng bawat property kung magkano po yung renta na yun. Thank you, Ma'am Chair. Salamat. Next is